Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Biglang naglaho ng bahagya ang nakakatakot na mana na nakapaligid sa halimaw, at lumitaw na isa pala itong babae, na ikinagulat ni Han. Balisa siyang nagtataka kung sino ito, ngunit nang makita ang kanyang mukha, naisip niyang kamukha niya si Isel. Gayunpaman, sinabi ng babae na hindi niya alam kung paano magpakilala. Iniisip ni Han na ganyan siguro ang magiging itsura ni Isel kung mas matanda na ito. Mariin niyang sinabi sa babae na sigurado siyang alam nito kung sino siya, at tinawag pa niya itong malandi. Ngunit tinuwanan lang siya ng babaeng may mahabang buhok at sinabing medyo mabigat naman ang salita niya. Naramdaman ng babae na iniisip ni Han na kamukha siya ni Isel, ngunit nilinaw niyang hindi siya kahawig ni Isel, kundi si Isel ang ginaya mula sa kanya. Ngumiti siya at ibinunyag na si Isel ay isa lamang kopya niya, marahil ang ika-100,479 na replika. Tinanong niya si Han kung para bang ganoon din ang bilang ng mga taong nagda-download ng Pick Me Up. Pagkatapos ay inihagis niya ang kanyang business card kay Han, na kaagad na lumipat kay Han. Nakita ni Han na simbolo ng infinity lamang ang nakalagay sa card sa halip na pangalan, kaya't kabadong nagtanong kung niloloko ba siya nito. Ipinahayag ng babae na marami siyang pangalan at pinipili lamang kung alin ang gagamitin depende sa sitwasyon. Ngunit hindi natinag ang pangunahing tauhan, itinapon niya sa lupa ang card at tinapakan ng may paghamak. Sinabi ng babae na bastos iyon, pero mariing tinanong ni Han kung siya ba ang nagdala sa kanya roon. Hindi nagpakita ng kaba ang babae. Sabi niya, huwag sana siyang masyadong kamuhian ni Han, dahil hindi rin naman niya inaasahan na madadala siya roon. Hindi raw iyon sinasadya, kaya maituturing na aksidente lamang ang lahat. Ngunit malamig na sinabi ni Han na wala siyang pakialam, at inutusan siyang ibalik siya kung ayaw nitong mamatay. Sa oras na iyon, pinagdudahan ng babae kung talaga bang papatayin siya ni Han, at ipinaalala nitong isa lamang siyang isang bituin. Ngunit kahit may nakakatakot na ekspresyon ng babae, hindi natitinag si Han. Mariin niyang binigkas na sa paglipas ng panahon, magbabago ang lahat. Hinala ng babae na ang solusyon ay patayin na siya agad, at bigla siyang nagpakawala ng isang projectile na tumama diretso sa puso ni Han. Ngunit hindi nagpakampante si Han, sa kabila ng kaguluhan, hindi niya tinangkang salagin iyon at nakatitig pa rin sa kanya ng mariin. Kahit tumama ang sibat sa kanyang dibdib, hindi man lang siya kumurap, na labis na ikinahanga ng babae, at sinabing may tapang talaga siya. Ibinaba ni Han ang kanyang espada, saka tinanong kung ano ba ang gusto nito, at kung ano ang kinalaman ng babae. Naisip niyang marami itong pagkakataon para patayin siya, ngunit pinatawag pa siya roon, kaya ibig sabihin ay may iba pa itong layunin. Lumapit ang babae at sinabing wala namang malaking bagay, gusto lamang daw niya siyang makausap. Dahil si Han ay panglima sa pandaigdigang rango, tinawag niya itong walang talo at hindi matinag na Master Loki, at inamin na siya ang pinakamasugid niyang tagahanga. Ipinahayag ng babae ang paghanga niya sa laro ni Han na ilang ulit niyang mino-monitor. Ipinaliwanag niyang inuuna ng punong tanggapan ang pagmamanman sa Niflheimer, kaya paano raw niya ito mababaliwala. Maya-maya, mariin niyang sinabi na naroon siya upang ibunyag ang katotohanan tungkol sa mundong ito. Tinanong niya si Han kung ano ang tingin niya sa mga kwento ng mobile games, ngunit patuloy lamang itong nakatitig sa kanya. Malungkot na sinabi ng babae na hindi naman pinapansin ng mga manlalaro ang kwento pagdating sa gacha games, mas pinapahalagahan nila ang content. Ganoon din siya noon, at naniniwala siyang masyadong stereotypical ang kwento ng Pick Me Up, dahil kulang sa world building at maraming master sa itaas na hindi man lang kilala ni Han. Kasabay ng pagpitik ng kanyang daliri, ipinakita niya ang isang larawan at tinanong si Han kung alam nito kung saan iyon. Ngunit sinabi ni Han na ayaw niyang malaman, kaya't sinabi ng babae na nakakapanghinayang. Ibinunyag niyang iyon ay ang kontinente ng Taunia, isang lungsod na tinatawag na Nelsa sa Heimer Peninsula, ang lungsod kung saan sila unang nagtagpo sa ika-10 palapag, na ngayon nawasak na. Ipinakita rin niya ang iba't ibang estado, Selkia, Kae, Idola, Fionia, Mad-Ian, Icardia, Lilgia, Halcia, Arantia, Cisnia, at Bardia. At ipinaliwanag na ito ang kasalukuyang kalagayan ng lahat ng rehiyon sa Taunia. Tinanong niya kung iniisip ba ni Han na magiging iba ang Niflheimer bago ibunyag na lahat ng kontinente ng Mobius ay katulad nito. Ayon sa kanya, mahigit 100 milyong mundo ang nauwi sa parehong kapalaran. Mayroon daw aklat dito na nagtatakda ng katapusan ng mundong ito, isang masamang wakas kung saan lahat ay nagwawakas. Dahil dito, nais ng mga tauhan ng aklat na baguhin ang kanilang kapalaran. Simple lang daw ang sagot, dalhin ang mga tauhan mula sa labas ng aklat, at iyon ang dahilan kung bakit dinala nila si Han. Kailangan daw ni Han na baguhin ang kwento, kahit magulo na ang setting, kahit maghalo at masira ang oras at espasyo. Ipinaliwanag niyang ang isang nilalang mula sa mas mataas na dimensyon ay maaaring baguhin ang kwento sa pamamagitan lamang ng pagmamasid, kaya ginawa ang Pick Me Up.
Ngunit ngumisi si Han ng may pang-aasar at sinabing inaasahan niya mas kahangahangang kwento iyon, saka tinanong kung bakit sinasabi sa kanya lahat ng iyon. Nagulat ang babae at si Esel sa matalim na sagot ni Han. Ipinakita niya ang kanyang kamay at iminungkahi na magtulungan sila upang iligtas ang mundo. Ngunit bago pa niya matapos ang sinabi, biglang inihagis ni Han ang isang punyal na tumama sa ulo ng babae, na ikinagulat din ni Esel. Tinawag pa niya itong walang kwenta. Sa kabila ng sugat, ngumiti ang babae at sinabi kay Han na pag-isipan kung sasang-ayon siya o tatanggi. Ngunit mariing tinanggihan siya ni Han at sinabing lumayo siya. Inakusahan niya ang babae na pinatawag siya roon para magdusa, at pagkatapos ay hihikayatin pa siyang makipagtulungan. Tinawag niya itong basura. Mariin niyang idineklara na hindi siya kailanman makikipagtulungan sa gaya niya, kahit humantong pa iyon sa matinding kapahamakan. Hinamon pa niya na kung gusto siya nitong patayin, sige, pero titiyakin niya makakaganti siya bago iyon mangyari. Hinugot ng babae ang punyal mula sa kanyang ulo at sinabing masyadong malupit si Han. Inamin ng pangunahing tauhan na hindi niya pa siya kayang patayin ngayon dahil isa lang siyang bituin at nasa level 10 lamang. Naniniwala siyang kailangan pa niyang lumakas ng husto para magawa iyon, at iginiit niyang wala na siyang nais pang sabihin, kaya dapat ibalik na siya. Ngunit ikinalungkot ng babae iyon at inamin na nagastos na niya ang napakaraming kapangyarihan para lamang matawag siya roon. Pinuri rin niya si Loki ng higit kaysa sa lahat ng master sa Pick Me Up, at sinabi niyang walang-wala ang mga ranker na mas mataas kay Han kumpara sa kanya dahil mas mahusay itong gumanap bilang master kaysa kaninuman. Biglang lumitaw ang isang mensahe sa kanilang harapan, ang sistema ay humihiling sa master na magtiwala sa kanyang ugnayan sa mga bayani. Sigurado raw ang babae na alam ni Han kung saan nanggaling ang pangungusap na iyon. Napansin ni Han na lumalabas iyon pagkatapos malampasan ang tutorial. Binigyang diin ng babae na si Han lamang ang tunay na tumanggap ng payong iyon sa kanyang puso, at isa lamang siya sa tatlo. Biglang nagbago ang paligid, tila isang sumasabog na mundo ng lava. Ipinahayag ng babae na naroon sila sa ika-80 palapag ng Niflheimer, kung saan naging master si Han 6 na buwan na ang nakalipas. Ayon sa kanya, sa 100,000,000 manlalaro, 5 lamang kabilang si Han ang nakalampas sa yugtong ito. Kaya't lahat ng nasa ranggo 6 pababae na natili sa ika-79 na palapag o mas mababa pa. Naisip ni Han na ang ika-80 palapag ang nagdulot sa kanya ng pinakamalalim na kawalan ng pag-asa, at nagtanong kung bakit ipinapakita iyon sa kanya. Umupo ang babae sa kanyang mahiwagang upuan at sinabing simple lang ito, gusto niyang panoorin ni Han ang mangyayari. Iniimbitahan siyang umupo sa mahiwagang upuan at nagbiro pang magiging maalog ang biyahe, kaya't dapat daw itong maging komportable. Pagkaupo ng pangunahing tauhan, napaisip ang dalaga kung ano ang pakiramdam ng makakita ng isang palapag ng hindi sa pamamagitan ng isang screen kundi sa mismong mga mata, at inisip niyang napaka-majestic nito. Ang entablado ng ika-80 palapag na siyang unang conquest type floor ay hindi pa man ipinahayag ang layunin nito sa mga manlalaro. Ang pick me up ay may mga random na yugto, at ang hirap ay nagbabago depende sa random number generator. Ngunit pagdating sa ika-80 palapag, lahat ng ranker na sumubok dito ay lubos na nabigo. Kabilang dito ang ika-80 palapag na tinaguri ang Wailing Wall, at kapwa nilang itinuturing na naranasan na nila iyon. Nagtaka si Han kung bakit ipinakita sa kanya ang video ng pag-clear niya sa ika-80 palapag, gayong alam na niya kung paano ito gawin. Sa sandaling iyon, nagsalita si Esel at inabot sa kanya ang isang baso ng katas para pampalamig, habang sinabi ng dalaga na may isang bagay siyang malalaman kung maghihintay at manunood siya. Ninais ni Han na alalahanin na matapos marating ang ika-79 na palapag, buong kumpiyansa siyang sumubok sa ika-80, ngunit maliban sa pangunahing grupo. Nakaranas siya ng nakahihiyang pagkatalo kung saan halos lahat ng kanyang natitirang puwersa ay nalipol. Naunawaan niyang impyerno, lamang ang tanging salita para ilarawan ito, isang sukdulang kapaligiran kung saan imposibleng mabuhay ang kahit ano, iyon ang klase ng yugto sa ika-80 palapag. Pagkaraan, ipinakita ng screen ang mga pira-pirasong anyo ng kaguluhan, kawalang pag-asa, at galit mula sa mahigit 100 antas. At binanggit ni Han na ang mga nilalang na iyon ang dahilan kung bakit ang mga palapag lampas sa ika-80 ay kasing hirap ng impyerno. Pinuri ng dalaga ang kaalaman niya tungkol sa mga antas, at may ngiting nagtanong kung alam ba niyang ang hirap ng pick me up ay nag-iiba depende sa account. Dagdag pa niya, ang diferensya sa summon rates ay parang langit at lupa, at ikinagulat iyon ng pangunahing tauhan. Tinawag niyang Loki si Han, at sinabi na hindi pa siya nakapag-summon ng bayani na higit sa 5 bituin sa buong buhay niya. At tinanong kung iniisip ba niyang tsamba lang iyon. Ibinunyag niyang hindi dahil malas si Han kaya hindi siya nakakuha ng mataas na ranggo na bayani, kundi dahil wala nang natitirang bayani ang Niflheim. Ayon sa kanya, ganoon din ang sitwasyon sa hirap ng laro. Ang Niflheim ay isa sa iilang account na nakatanggap ng S-rank mula sa internal evaluation ng kumpanya, na siyang pinakamasama sa lahat ng aspeto. Pagkatapos ay sinabi niyang misteryo pa rin kung paano nakarating si Han sa ika-88 palapag.
Habang walang imik na umiinom lang ng katas ang pangunahing tauhan. Bigla, isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw na ikinagulat ni Han, kaya dali-dali siyang tumayo. Nabigla siya nang makita ang kanyang mga disipulong bayani, ang pinakamalakas sa Niflheim mula Rango 5 hanggang Rango 1. Nasama-samang naruroon sa palapag na iyon. Ipinakita ng screen na ang mga disipulo ni Han, na siyang pinakamalakas sa Niflheim mula Rango 5 hanggang Rango 1, ay napalibutan ng libu-libong fragment creatures. Gamit ang tactic screen, minanobre ni Han ang kanyang mga bayani sa ligtas na lugar upang makaiwas sa mga halimaw. Ipinakita ng sistema kung paano niya mahusay na ginamit ang dragging upang iligtas sila mula sa mga atake. Sa oras na iyon, sinabi ng dalaga na iyon ang mga bagong taktika at estratehiyang inimbento niya para sa ika-80 palapag. At nakapupukaw iyon para sa kanya. Pinuri niya ang plano nitong hati-hatiing sub-objectives na unti-unting tinutupad habang inaatake ang kalaban. At itinuring itong komplikado ngunit simple ring plano. Hinimok niya si Han na panoorin ng mabuti kung paano kumilos ang kanyang mga disipulo. At kung anong uri ng pagkatao si Han para sa kanila, na siyang dahilan kung bakit kakaiba si Loki. Samantala, bago magsimula ang misyon, ang mga disipulo ni Han, kabilang ang hari ng pana si Nihako Gastfell, hari ng sibat si Moden Nidel, hari ng espada si Lidigyon, hari ng mata si Yernetsid, at unang disipulo ni Loki, ang hari ng apoy si Ceres Argenteam, ay nangakong ipapakita ang kanilang lakas at tatapusin ang misyon. Makalipas lamang ang ilang sandali nang magsimula ang misyon, matatag nilang sinalubong ang mga mabangis na halimaw. Habang pinapanood iyon sa screen, namangha ang Grandmaster ng Mobius sa kanilang determinasyon at sinabi niyang tunay na tapat ang mga iyon kay Han. Binigyang diin niya na ang 6 na bituin ay itinuturing na pinakamalakas sa buong server. Maliban sa 7 bituin, dahil walang ibang makakatapat sa mga disipulo ni Han. Sa sandaling iyon, tiniyak niyang si Han ang nagpalakas sa mababangis na bayani roon. Kaya't naisip ni Han kung bakit niya ito sinasabi. Binigyang diin ng babae na hindi kakayahan ang pinakamahalaga kundi ang paggalang ng mga bayani kay Han. Habang patuloy na umaakyat sa tore ang mga bayani at lumalaban, unti-unti nilang natutuklasan ang mapait na realidad at nagsimulang panghinaan ng loob. Sinabi niya na kapag napagtanto ng mga bayani na ginagamit lang sila bilang laruan o tinuturing na alaga, hindi kailanman sila magiging tapat sa ganoong Panginoon. Ngunit binigyang diin niyang kakaiba si Han kumpara sa iba, sapagkat siya lamang ang tunay na naghari sa waiting room ng mag-isa. Tinawag niya si Han na hari ng Niflheim at sinabing hanggang ngayon, ang mga bayani ng Niflheim ay desperadong naghahanap sa kanya. At alam pa nilang nahulog si Han sa lugar na ito. Naniniwala siya na kakaiba at mahusay ang estilo ng paglalaro ni Han. Ngunit naitanong din niya, sino ang mag-aakala na may isang Panginoon na lilitaw na hindi gumagamit ng synthesis. Naisip ni Han na ang mga karaniwang Panginoon ay gumagamit ng synthesis para kontrolin ang mga bayani na hindi sumusunod o walang silbi. Ang ganitong mga Panginoon ay walang pag-aalinlangan na itinatapon ang mga iyon. At dahil doon, pinatatakbo nila ang waiting room sa pamamagitan ng takot. Maging ang mga bayani na mababa ang ranggo ngunit may potensyal, ay isinasakripisyo nila bilang pagkain ng mas mataas na ranggo. Gayunpaman, si Han ay hindi kailanman nakakuha ng 5 bituin. At isa lamang ang nakuha niyang 4 na bituin. Kaya't tinawag ng iba na, walang silbing account. Ngunit kahit pinilit siyang isara ito, pinanghawakan pa rin niya ang account dahil sanay na siya sa kawalan ng katarungan. Lalo na nang makita niya ang ibang bata na kasama ang kanilang mga magulang. Nilinaw ni Han na hindi naman niya hindi ginamit ang synthesis, kundi ginamit lang niya ito kung kinakailangan. Sinabi ng babae na ang ibang Panginoon ay gumagamit ng synthesis ng maraming beses sa isang araw. Ngunit si Han ay hindi ganoon, na halos katumbas na rin ang hindi paggamit nito. Ipinunto rin niyang kakaiba rin ang paraan ng pamamahala ni Han sa laro. Ibinunyag niyang bago pa siya sumikat, karamihan sa mga Panginoon ay tinitingnan lang ang mga bayani bilang laruan. Gagamitin hanggang magsawa, at saka itatapon. Dagdag pa ni Han, kahit mababa ang ranggo ng isang bayani. Kung may ipinapakitang potensyal, hindi niya ito basta isinasantabi. Naniniwala siyang kung takot lang ang gagamitin niya para maghari, tiyak naguguho ang waiting room. Ipinahayag niya ang kanyang perpektong prinsipyo, gantimpala para sa mga bayani kapag napatunayan ang kanilang halaga. At parusa kapag hindi, may pagtataka sa mukha ng dalaga nang itanong niya kung alam ba ni Han na ang mga bayani ay mga tao. Aminado siyang hindi niya alam kung paano nalaman iyon ni Han. Ngunit imposibleng maglaro siya ng ganoon kung hindi niya alam. At may pagbabanta sa tinig niyang iyon ang kanyang conclusion. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.